fairness, ang ganda dito sa area na to. Sun World! Oh guys, isipin nyo na lang ako yan. Guys, yung area kung saan nagkikiss ang mga madlang people dabber cats na magkokopol-kopol. Oh, welcome to Sun World Hontom. So dito tayo kasi andito yung view eh. Ayan! Wow! Bilis guys. Sasagutin ko na ang napakatagal nyong tinatanong sa akin. Grabe, hindi ko naisip na eksena pala masyado itong ginawa natin. Hello guys! I'm back again with another vlog, and for today's video, tayo po ay pupunta sa Sun World, and pupunta po tayo, sasakay tayo sa cable car na kung saan meron siyang hinahawakang titulo na nire-recognize ng buong mundo, okay? So ngayon, let's go na. Tayo po ay mag-grab na going dun sa area, but mag-grab bike muna tayo because, papakita ko sa inyo. Ngayon po is laundry day! Ayan, kapag-laundry tayo. So, nakahanap tayo dito sa Fukok ng isang laundry shop. And sasama ko na dito sa part ng vlog na to. Kasi syempre, baka mamaya gusto nyo din gawin to para may idea lang din kayo, di ba? So, ito yung pangalan ng laundry shop. Ayan siya. Hindi siya maintindihan at some point, pero Giat Sais Yutok Hoang yan. Laundry service. Ayan. Let's go. Dito tayo guys, magpapalaba. Sa side na to. Hello. Xin chào. Okay. Name, phone, and address ay ilalagay. Tingnan nyo guys, ito ang kanila mga washing machine dito. Dami rin in fairness. Nakasakay na ngayon tayo guys dito sa Grab, and ang biyahe natin is 37 minutes. So dadating tayo doon around 12:52 PM, and ang babayaran po natin ay wait lang. 357,760 dong. Actually, medyo malayo talaga siya. And alam nyo, story time about doon sa kaninang, tawag doon, yung laundry. Ang mura. Ang mura niya guys. Like parang 50,000 dong lang yung babayaran natin. 5 kilos na siya, so pumapatak na 10,000 dong per kilo. And yung doon sa Sapa, na pinaglabhan natin at sa mga ibang mga lugar, ang mamahal dito mura sa Fukok. Yung paglalaba, pero yung pagkain medyo may kamahalan dito na nakikita ko. Ayan. Ganda ng car natin ngayon. Premium car. Ayan. Ito guys. So, nag-book po tayo sa Klook. So, Sun World Hontom ticket. Tignan nyo, daming nakabook. 300,000 plus na yung nag-book dyan. So, iba't ibang prices po kasi to. Kung cable car lang ang gusto nyo, so 24-hour cancellation yan. Round trip cable car, 1,698. Then, kapag kunyari, cable car with buffet, 2,827. Tapos, ayan, meron din dito mga iba't iba pang package. So, may show ticket din na Kiss of the Sea show ticket and Symphony of the Sea show ticket. Madami guys. Iba't ibang packages yung pwede nyong i-book. Depende sa trip nyo. Diba? So, ayan siya. Para mas mapadali na lang, yung mismong activity page na to, is ilalagay ko na lang yung link sa description ng vlog na to para i-click nyo na lang yan guys at madadirect na kayo agad doon. We're here na guys! Ayan. So, ito po yung Sunshine Station. Dito tayo sasakay. So, tignan nyo, may Starbucks dito sa area na to, and it's giving European vibe. So, if ever kung wala pa kayong extra budget going sa Europe, pwedeng i-consider nyo na muna to, itong Fukok. Ganun talaga yung vibe na binibigay niya. Nung first time na nagpunta tayo dito, yun din yung nakita ko, sabi ko, grabe, parang Europe yung itsura niya. Though back then, di pa tayo nakakapunta ng Europe. Okay, so, let's go na Sunshine Station! Then, kung Before that, gusto nyo mag-Starbucks muna? Ngayon dyan. Yan. Ipakita natin guys muna yung voucher natin sa Klook. Okay? Let's go. Bali guys, hindi na tayo pipila sa ticketing counter. Pepresent na natin tong cable card. Itong QR code. Guys, so ito yung operating hours nila. So since ito na yung next trip na maabutan natin, 1:30 pa magbubukas. So ayan yung time. So let's go mamaya sa ganyang oras. Ito yung itsura here. Sun World. Parang iniisip ko ako mag-Highlands muna tayo or Starbucks. Para mag-ano-ano muna tayo. Drink. Kasi matagal pa eh. Like ayun 1:30 pa, meron pa tayong 30 plus minutes, di ba? Sige, gusto niyo ba mag-matcha tayo muna?
Grabe, Ivan. Grabe talaga yung kabaliwan mo sa matcha. Ano ba? Grabe, kanina nag-helmet tayo. Parang pumlat tuloy masyado naman yung ulo natin. Oo. Ano ba gusto nyo, mag-matcha ba tayo o hindi? Please guys, in 3, 2, 1, sagot kayo. 3, 2, 1. Ano? Matcha. Grabe, binubulungan nyo naman ako bumili ng matcha. Sige na nga. Meron silang green tea, milk tea, oh. Sige na lang. Hi! Si Chow, green tea, milk tea, large, please. Pila na tayo, guys! Grabe, ang haba agad ng pila, opo. So, tignan nyo guys, merong legend dyan sa taas. May staff only, Sun Hospitality, Vietnamese guests, international guests, and so on. Actually, kahit saan naman daw dito pumila pwede, sabi ng staff, ha? Kasi ang haba talaga, opo. And alam nyo, itong sasakyan natin, one of the world's longest sea crossing cable car. Ganun siya, napakahaba nito. Nakalimutan ko lang kasi before kung gaano kahaba yung biyahe natin. Pero more than 20 minutes or 30 minutes pa nga. Update ko kay mamaya. Ito guys, i-scan dito yung QR code, ha? Tignan nyo naman kung gaano ka-crowded. Here, please. Rồi sao em tất cả cái gì mà anh Ito na guys, papasok na tayo sa isang napakalaking cable car. Yeah, thank you so much. Tingnan nyo, ganyan yung itsura dito, maramihan sa loob. And bilangin natin yung oras, 1:40, ay wow, I love you. 1:43 ngayon, ang haba ng pila talaga, opo. Ayan guys, thank you. Ganyan. So dito tayo kasi andito yung view eh. Yan. So tingnan nyo record holder sila, the longest non-stop 3-rope cable car in the world. Yan, dito tayo. Para makita natin yung view, opo. Tingnan niyo yung itsura kung gaano kalaki yung cable car. Ang dami. Parang feeling ko nga merong 20 na rito ngayon. Or 10. 20 lang siguro, mga ganun. Oh, yeah! Ang bilis, guys. Kita na naman natin itong napakadaming mga bangkang maliliit na to. And also guys, dito nyo makikita yung residential area. Part na. Guys, so andito na ngayon tayo sa next station, I mean sa final station. And gusto ko lang i-share sa inyo na hindi natin nabilang yung minuto. Kung nakita nyo yung previous clips, though pa tayo siya, pa portrait, na-stranded tayo dito. Like, around 30 minutes tayong na-stranded. So, hindi ko na-calculate na buti na wala tayo sa count kung gaano kahaba. Though, i-research ko uli online kung gaano kahaba yung biyahe. Ilalagay ko na lang dito sa screen kapag hindi kayo na-stranded. So, na-stranded kami guys doon. Though, syempre, hindi ko na kayo sinama doon kasi baka mamaya, yung mga tao sabihin, ba't nag-video-video ako? Pero, huminto siya, nandun tayo sa kalagitnaan, nasa ere tayo, ganung level. Ito guys, so, ito ang itsura dito. Tignan nyo, nagbebenta sila ng dito, ng mga real estate. Grabe. Tignan nyo, it's giving in sa Dubai. Yung Burj Al Arab. Gusto ko sana bumili pero walang color black na na itsura eh. Parang ang sarap bumili ng property dito, no? Pero walang black, kaya wag na, abort na lang muna. Okay guys, to formally welcome you all, welcome to Sun World Hon Tom. Yan siya, ito yung tsura niya. Ta-da-da-dan! Welcome to Sun World Hon Tom! Basically guys, this one, kung nasan tayo ngayon, isang large entertainment complex na mapupuntahan nyo lang by means of cable car dito sa Hon Tom Island. Guys, so andito ngayon tayo sa Mango Restaurant and kasama to dun sa binook natin. Buti nakaabot tayo. Akala ko hindi na tayo abot dito because of na-stranded nga tayo, di ba? So ito, papakita ko sa inyo quickly kasi last few minutes na lang. Ayan siya. Yung mga food here,
if ever you want. Ano to? Grilled sea fish? Okay. Ayan, may rice kung gusto nyo. Ang dami guys, food options. Iba't ibang cuisine. So ito Vietnamese food, Vietnamese pancake to. And pag dinire-diretso nyo yan, ayan, merong mga soup, fish soup. Ito is chicken. Yan, dire-diretsohin lang natin. Tayo na, ito. Excuse me, do you have buncha? Do you have buncha? Beef. Okay. This please, one please. Beef. Yeah, thank you. I'll just go back. I'll go back. Thank you. Ito guys, ang mga options naman dito. Pangmalakasan, opo. Meron ding mga ganyan, herb grilled chicken. Mga ganyang food. Ito guys, yung kinuha natin. So, dito meron ditong buffet area and also sa kabilang side. Kasi mapagsaraduhan tayo kung papakita ko pa sa inyo tong kabila. Wait lang muna. Tayo kumain na muna, opo. So, basically, ito hanggang 14:30 eh. So, hanggang 2:30 lang siya open. And 2:34 na, buti nakapasok tayo at nakaabot tayo. Kasi kung nagtagal yung stranded time, di tayo makakaabot dito. So from there sa mismong pinaglanda natin, parang 20 minutes walking pa siya. Ganun, okay? So let's eat. Hindi ko nga alam kung may kutsara tinidor, pero parang wala tayong kutsara tinidor eh. Vietnamese pancake. Tapos na tayo guys kumain and naka-serve pa dito yung mga pagkain dito sa kabilang buffet. Papakita ko sa inyo. So ayan, may rice dyan. Also this one. Wala kasing name. Ganyan yung mga food here sa Mango Buffet. If ever kung gusto nyo i-click or i-book yung admission ticket plus lunch buffet sa Klook, yun yung makikita nyo. Oh, thank you. Tanya Bat. Ayan. This one also. Diba? Kabisado natin kasi guys, napakadami ditong Indians. Kaya alam natin yung Tanya Bat pa. So dun sa kabilang side, same lang din. Ito dito, mga salad. Yan, if ever kung gusto nyo. Guava. Tapos, ano ba to? Lime? Lime ba? Ayan. Dito pa. Dito naman is mga pastries. Ayan siya. Ay wait, parang gusto ko. Kain nga tayo pa. Parang gusto ko pa nito. Kumuha tayo nito. Ito lang. Kasi color green. Basta color green na-attract. Gusto niyo yun? Imbis na sabi siguro ng mga tao dito, mag-aano na kami, kumuha-kuha ka pa. Ayan. Tapos ito yung drinking section, please. Yan. Ayan. Diba? Ganyan lang. Kain lang tayo nito. Pandan flavor. Na may buko. Bakit? Matcha. Tapos ang lasa kay matcha. Unang kagat pa lang. Tignan nyo guys, kung gusto nyo mag-swimming, pwede dito. Though hindi na tayo mag-swimming. Pumunta tayo dun sa side ng kabila. Sa buong trip natin dito sa Vietnam, ngayon na lang ulit tayo naglapot. Init dito, Lord.
Tapos na tayo guys kumain. And tignan nyo, napakadaming establishments dito sa loob. So, meron dyang ding tea. Sa kabila naman, meron dito mga fruit and smoothie. Nung nagpunta tayo before, hindi pa ganito to kaganda. Ngayon, ang dami ng mga laman. In fairness, hindi ganoon kamahal yung mga presyo. Oh. Kasi tingin nyo, face wash, skin mask, shampooing, and relax. 250,000. Ganun pa lang. Tapos yung massage, 300,000. Okay siya. Grabe, meron na dito loteria. Ayun oh. Tapos ito yung water park guys. Tignan nyo kung gaano kalawak ng water park. Oh, if ever, kung kayo pumili, dito tayo galing sa Mango Restaurant. Tapos guys, napakadami mga iba't ibang mga attractions. Dito, ayun yung mga slide if ever you want. Dito yung coffee. Ito naman yung sikat na western restaurant nila na Sun Buns. Ito yung kasama sa Klook kapag ka nag-book kayo. Tapos, meron din sila dito yung ride na kung saan yung bilog na umaakyat tapos bababa. And dito naman sa side na to, dito naman yung mga parang bird paradise area nila. And also, ito naman Suncraft Beer. Yan, kung mahilig kayong uminom. Tapos, Vietnamese cuisine nila. Ito, Taste of Vietnam. Then, ito yung Hon Tom Cable Car Station kung saan tayo nanggaling. Basically, kung maliligo kayo, madami kayong magagawa. Pero tayo kasi hindi naman tayo maliligo. And also, kung sasakay kayo ng mga rides, marami din kayong magagawa dito. Kaya lang, hindi nga din tayo ma-rides. Gusto ko lang sa inyo pakita talaga. Okay? So yan po ang inyong dapat i-expect dito. So kumbaga, ang ginawa natin ngayon, iniikot lang natin siya. So sabihin niyo, ay ba't di mo kasi gawin? Hindi ko po kaya. Hindi ko po kaya. Isipin niyo, sasakay tayo ng roller coaster sa ganito. Tingnan niyo kung gaano yan, kaano pa ikot-ikot na ganyan. Hindi natin kaya yan. Sabihin natin, okay, sige, wag yan. Dito naman tayo. Ayoko naman pong maligo. Oo, ayoko maligo naman. Pero kapag ka mga kainan, madami kayong makakainan dito. All around. Tignan nyo, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga presyo ng mga food sa mga restaurants dito. So if ever ito Korean cuisine dito, kung gusto niyo ng Korean spicy squid salad, 120,000 dong. Korean spicy fried chicken is 150,000 dong. And Korean fish cake soup, 100,000 dong. Guys, so we're here na sa cable car station area. Ang haba ng pila actually. And meron ditong vending machine na massage chair. So, kapag ka 50,000, 20 minutes. Parang gusto ko maganito tayo. Parang feeling ko need natin to ngayon, opo. Teka, dito ba tayo sa medyo maingay-ingay na to? Or saan? Okay, so tara guys. Umupo muna tayo dito. And 50. Pasok natin. Paano ba? Ito. Ayan. Yay! Let's go! Ayan. At least meron tayo dito 20 minutes na nakaupo. Ah! Saya! Grabe, hindi ko naisip na eksena pala masyado itong ginawa natin. Tignan nyo! Andito tayo ngayon habang sila naglalakad dyan sa harapan natin para pabalik sa cable car. Kasi ito, nasa likod yung pilay eh. Grabe, Ivan, eksena pala to. Sabi ko magre-relax ako pero parang nahihiga ako ngayon na nakikita nila na nakaganito tayo dito. Sipin nyo guys! Tapos na tayo guys doon sa cable car and now pupunta naman tayo sa pinaka parang coastal area. Kasi meron tayo itong mga nakikita. Ito mismo. Ito, nakikita natin itong Kiss Bridge. So puntahan natin yan and also yung Sunset Town. Lakad tayo from here going here. Tignan nyo naman, Budulan section again. Magkano? 335,000 dong, oh. Kung gusto niyo ng mga ganito, mga pangpasalubong. Alam nyo, in fairness yung mga pasalubong dito sa sa Fukok, ang mamahal. Ang mamahal. Kala nyo sasabihin ko mura? Hindi mahal. Tingnan nyo guys, sundan nyo lang itong signage na to. May Kiss of the Sea, Kiss Bridge. Diretso lang. Ngayon guys, dito sa Vietnam, di ba sabi ko sa inyo holiday. And sabi ko sa inyo Independence Day yon kasi yun ang sabi sa atin ng mismo mga guides natin or mga nakakasalubong natin. But, hindi yun yung parang pinaka-Independence Day nila. Kasi Independence Day nila around September 2, ganyan.
Pero, yung sineselebrate nila ngayon is more like reunification day. Because of the Vietnam War, kung naaalala nyo yun. Kasi guys, noong April 30, 1975, yung North and yung South Vietnam, yun, reunite na sila during that day, and yun yung nagmark ng end ng Vietnam War. O, di ba? So, nakakatuwa lang dahil lahat sila talagang fully sineselebrate nila kasi napaka-crowded po sa lahat ng lugar. But, again, uulitin ko sa inyo, kapag ka ganitong klaseng date kayo magta-travel, expect nyo na may mga holiday surcharge sa bill nyo. Okay? Ito, so punta tayo dun sa Kiss Bridge. Ay, dito din yung Kiss of the Sea and Symphony of the Sea. Sa side na to. Yan. Oh, it's giving parang uulan opo. Ano? Grabe, ang ganda. Para tayo nasa Atlantis. Grabe naman, Ivan. Yung reference mo, Atlantis talaga. Also, guys, itong mismong Phu Quoc, tulad ng sinabi ko sa inyo, largest island siya sa Vietnam. But this one po, located na siya sa Gulf of Thailand. Kasi almost boundary na talaga siya, ganung level. And dito sa mismong largest island ka na to sa Vietnam, almost 70% po ay nagpo-fall under sa Phu Quoc National Park. Tingnan nyo, hindi talaga kayo dito mauubusan ng mga kakainin. So actually, time check, it's already 4:23 p.m. And napakadami pa rin po ditong mga bukas na kainan, opo. Alam nyo, itong Phu Quoc, dito pinaproduce yung super premium, super high quality na Vietnam pepper. Though hindi pa natin siya natitikman, or baka natitikman na natin na nasa pagkain, pero hindi lang natin na-identify. Ito guys, yung Kiss of the Sea. Like it's giving yung parang nagpa-perform sa atin sa Okada. Gets niya, yung parang ganun yung vibe. Hindi ko sinasabing same na same sila, pero parang ganun yung vibe. So if ever you want to buy tickets, meron dyan. Though walang tao eh. Pero pwede naman kayong bumili sa Klook. If ever kung gusto nyo bumili, search nyo lang sa Klook, Kiss of the Sea. Makikita nyo yun. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo kanina, kung gusto niyo mga craft beer, ito po siya, nandito sa side na to. Grabe, guys! Nasa Europe na talaga tayo. Welcome to Rome! Oh, ayan. Colosseo pala to, opo. Colosseo sa Roma, Italia. Ito guys, so if ever kung gusto niyo ng mga shuttle, so meron po dito, free service yan, isang round trip. So, dito tayo nag-check-in before sa New World Phu Quoc Resort. So, yung unang punta natin dyan tayo nag-hotel. So, pwede kayo dito. May shuttle train, may shuttle buggy, bus, and double decker. Pause nyo na lang para makita nyo. Ayun siya. Again, free service yan. So guys, hagdan-hagdanan galore. Though mayroon namang may ramp naman doon if ever kung may mga naka-wheelchair kayong kasama. Sadyang, ewan ko ba kay Ivan de Guzman kung bakit dito dumadaan sa mga hagdan-hagdanan, oo. Pwede namang hindi sa hagdan dumaan, sana. In fairness ang sarap magpunta dito ng ganitong oras. Moment-moment lang. Drama-rama, ganun. Tignan nyo, from here, kitang-kita guys yung cable car. And share ko lang sa inyo, hindi kasi ako makapagsalita kanina habang nandyan tayo sa loob. Itong merong mga parang poste-poste na yan. Tuwing dadaan po dyan sa pinaka-poste na yan, medyo parang hahalukayin yung nyo. Parang hahalukayin yung mismong stomach nyo. Alam niyo yung kapag sa roller coaster na bumabagsak na ganun, parang ganun yung mararamdaman nyo ng alitel. Like kasi tuwing gumaganon tayo, parang hinahaluka yung ating bangtiyan, ganyan. Guys, ayan, kung gusto nyo magpunta dito, may bayad po Hindi kasi tayo bumili ng ticket, ha? Kasi 660 dong lang kasi nakikita naman na natin from afar. So, 1930 yan. So, basically, 7:30 start nung Symphony of the Sea. So, sa Kiss Bridge siya. Ganyan. Ganito itsura niya actually. And meron mga fireworks. And aside from fireworks is meron mga parang, yung tubig na nakajet na may mga taong umaakyat-akyat, ganun. And also, kaya siya tinawag na Kiss Bridge because of, dito, kunyari, si person A at si person B ay magpupunta dyan, kunyari. Tapos magkikiss sila. Kaya naging Kiss Bridge. Ano siya? O, may mga photo op din. O, sige, magkisan kayo dyan pag kayo nahulog. Ayan, o. Nakalagpas tayo, guys, doon sa mismong nag-i-scan ng ticket kasi kung kayo po ay meron kayong round trip ticket ng cable car, is makakapasok kayo dito for free. But until 6:45 lang. Patagal pa. 4:35 pa lang. So basically, kahit hindi kayo magbayad ng ticket ng Symphony of the Sea or Kiss of the Sea, ganyan, no need. Pero palalabasin kayo bago mag-start yung show. Kasi ito yun dito sa side yun na to. Pero dito tayo, dumaan. Alam nyo, ito, papunta na tayo dun sa Kiss Bridge siya.
So alam nyo, dito sa sa Phuket, lakad galore ha. Lakad galore talaga, ganyan. Para madami kayo maburn ng calories dito, mababurn na fats. So kapag pupunta kayo dito, huwag kayo magsusuot ng mga takong-takungan ha. Ano lang naman, yun naman ay piece of advice lang kasi baka mamaya gusto niyo mag-Instagram, ganyan. Mahirap kasi puro hagdan, puro mga walkability, ganyan. Alam niyo yun? But at least nakakakalma yung view. Karagatan yung makikita nyo dyan. Tapos pagka dito kayo lumingon, ay na yung Sunset Town. O, diba? It's giving Nice. O, joke lang, hindi pa natin napupuntahan yung Nice sa France. Sinasabi ko lang na parang it's giving Europe. Atake si Kuya, nagja-jet na ganon. Yan yung mga isa sa mga makikita nyo kapag nanonood kayo ng show mamaya. Pero syempre, with matching colors. Guys, grabe, kanina pa tayo naliligo ng pawis. Kanina pa for the ligo ang person dito. Basang-basa na tayo. Guys, yung area kung saan nagkikiss ang mga madlang people dabber cats na magkokopol-kopol. Oh. Yan, if ever, kung anniversary nyo, yung babae magpunta dito sa right, yung lalaki magpunta dito sa left, tapos mag-kiss kayo dyan, may pa-drone shot doon na atake, oh. Ay, syempre manood tayo, dito na tayo eh. Oh. Ayan, may pa-free show dito pala, oh. Laban yan, kuya. Ang galing mo. Oh. Iikot yan, oh. Iikot. Oh. Ah, diba? Sabi ko sa inyo, iikot eh. Oh, guys. Isipin nyo na lang ako yan. Oh, diba? Ganyan, oh. Isipin nyo ako yan. Napakagaling ko talaga. Ang galing-galing ko. Tignan nyo, oh. Nakikita niyo yung mukha ko andun, no? Andun sa lumilipad na yon. Grabe, ang galing ko talaga. From Pilipinas, napunta na tayo dito sa Vietnam's Got Talent. Oh, di ba? Ang galing. So ngayon, pinahihirapan ko pa yung editor natin. Pinalalagay ko pa yung mukha doon sa paglipad-lipad na yung imbis na wala na siyang gagawin na dagdagan patuloy. So guys, opo, ang dami nagtatanong kasi parang isang buwan or magdadalawang buwan nang may nagtatanong, Ivan, bago ba yung editor mo? Sasagutin ko na. Ang napakatagal niyong tinatanong sa akin. Yes po. Bago na po ang editor natin simula February ba nagsimula? March? Or April? Parang ganon. Basta April. Basta simula nung Australia onwards na vlogs. Bagong editor na yon. And dami nitatanong kasi no, huwag kayong mag-alala kasi simula lang niya sabi ko ganon. After 1 year mag-editor reveal tayo. Gusto niyo ba na editor reveal ha? Gusto niyo ba na editor reveal? Kung gusto niyo na editor reveal, mag-comment kayo sa baba. Editor reveal. Ayun lang naman ka-comment nyo. Pero after 1 year, sinabi kayo sa editor natin if ever. So ngayon, itago na muna natin siya sa code name at sa pangalang. Hindi pwedeng initials niya kasi baka ma-research nyo. Tago na muna natin siya sa pangalang Bulacan. Bakit ay ba naging Bulacan? Kasi taga Bulacan siya. Tayo kasi taga Nueva Ecija, di ba magkapit bahay lang kami ng probinsya. So yun po ang reason kung bakit minsan kapag kunyari meron tayong mga pinagagawang visual effects, nagagawa po ng editor nating si Bulacan yan. Okay, sige. Editor Bulacan, bigyan mo ulit ako ng kapangyarihan ng tubig. Galing. Napalagay niya yan. Bigyan mo ako ng kapangyarihan ng apoy. Ganun lang ang mga superpowers na kaya ko ibigay. Baka sabihin niya na pinahihirapan natin siya sa edit. Sa mga susunod, paliliparin niya tayo. Pero sa susunod yun, wag muna ngayon. Baka sabihin, napakadaming mga effects naman itong taong ito. Nagpapadaily vlog niya. So yun, lakad na tayo. Punta na tayo din sa kabilang wing, sa North Wing at sa Sunset Town. Para maikutan natin mabuti itong south side ng Phuket. At ito na po, opo. Tayo po ipapa-exit na dito sa North Entrance. And alam niyo dito napakadaming ginagawa. Oh, siguro kapag nagpunta kayo dito after 6 months or 1 year, mayroon nakatayo diyang mataas na building. Kasi developing island to eh. Ganun siya. Tignan nyo, dito sa side na to, ayan ang barbecuehan. Tapos may Starbucks dito. Ano guys, gusto niyo mag-Starbucks ulit tayo? Ano lagi na lang tayo nagde-drink na naman. Naglalakad-lakad lang tayo guys dito ngayon sa Sunset Town. And ang i-share ko lang sa inyo yung thoughts natin dito sa area na to. Actually, first time nating naramdaman to nung unang punta natin dito. Though syempre hindi tayo nakapag-vlog nun. Pangalawa is nung nagpunta tayo ng Phnom Penh sa Cambodia. Pangatlo is nung nagpunta tayo doon sa Mega Grand Hanoi.
Tapos, pang-apat ulit itong ngayong pagpunta natin dito. Number 1 is I know na madami mga tao dito, ganyan, and so on. Pero alam nyo, sometimes, may mga areas dito na parang magbibigay sa inyo ng vibes na parang medyo ghost town yung vibes. Magigets nyo ako kapag nagpunta kayo dito. Because of parang walang tao, ganyan. May shop pero sarado, ganun. And merong mga shops dito na bukas siya, pero parang walang tao sa loob, ganyang level. So I think, mamili na lang kayo kung ano yung mga gusto nyong kakainan, pupuntahan, ganyan. Kasi baka mamaya, gets nyo yung point na ano? Baka mamaya kapag kunyari, hininga kayo, kanina pa tayo lakad doon. So baka mamaya kasi, like pagka bibili kayo doon tapos yung mismong stock pala, yung parang matagal ng stock yung mga tinda, ganon. Yun yung minsang ino-overthink ko kapag ka sa mga ganito. Pero if ever kayo na lang, mag-check na lang kayong mabuti. Mag-check na lang kayo sa Google Maps ng mga reviews ng mga kakainan. Kasi doon na tayo kumain sa Mango Restaurant, which is dun siya. Sa dulo pa na yon. Imagine, nalakad natin yan. Nalakad natin yung kanina, nandun tayo. Sa may mga poste-postehan na yan. Ganun siya. So, iniikot lang natin actually ito mismong Sunset Town, which is magandang vibe din siya kapag kunyari, pagka pahapon na ganyan. Aside from, wala kasing sunset ngayon. Walang sunset ngayon. Pero isipin nyo, ang kalmado lang ng vibe niya, malamig lang, presko, ganyan. Tapos ganito yung makikita nyo. Tignan nyo to, Vietnamese noodles and cafe. O, meron din dito mga currency exchange. Meron din nagbibenta ng perlas. Perlas ng silanganan. Ay, ba't bigla ka na namang makanta? Ano ba yan? Alam niyo yun, kapag ka talaga hapon, yung energy natin na-recharge. Kasi hindi siya mainit. Feeling ko ganun talaga dapat na ang gawin natin. Pagka talaga ganito, i-expect na natin na yung energy natin nag-recharge na to the highest level of energy level. Ay, ang ganda ng jade. 400,000 dong. Totoong jade ba to? Kasi sa Myanmar, nagpunta tayo yung jade market doon. Ganyan yung mga color niya. Pero mayroon kasi ibang kulay. So, I don't know. Ever. Mga perlas na naman, oh. Oh, kapibara! Kapibara! Kapibara, 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 kapibara. Grabe, parang gusto ko magpuntang Palawan. Gusto niyo ba magpunta tayo ng Palawan? Wala tayong plano papuntang Palawan pa muna. Sinasabi ko lang kasi merong mga pearl. Sabi ko parang, tagal na pala natin hindi nakakapagpalawan, no? Sige, next time, consider natin yung Palawan na yan. Zigzag! O, ayan, meron dito mga beer and cocktail. And dito naman, mga nagbebenta naman ng mga pang beach stuff. Grabe guys, sobrang miss ko na yung mga pagkain sa atin sa Pilipinas. Akala ko nung malayo, palabok yan. Alam niyo yun yung nami-miss ko eh. Mga palabok. Siyempre, mga may sabaw na pagkain. Ganun. Grabe, ang daming watawat ng Vietnam dito. Kapag ka pala mga ganitong May 1st week ay pupunta. Super dami. Happy Reunification Day, Vietnam! Sagot. Wala, di sila sumasagot. Isnabero. Lemon Queen. Opla. Opla Gangnam Style. In fairness, ang ganda dito sa area na to. Oo. Guys, narating na natin yung dulo. And tignan nyo, mayroon ditong pure gold. Wow, sa tindahan ni Aling Puring, every second, every day. We're back guys dito sa ating hotel room and yun po ang ating experience sa Sun World Phuoc. And again, if ever po kung pupunta kayo sa Sun World, kung gusto nyo maging full yung experience nyo is magbaong kayo ng swimming outfit, okay? And also, mag-swimming kayo doon. Kung into swimming kayo, pero kung into sightseeing lang, yun pong mga pinakita ko sa inyo, yun yung mga possible na pwede nyo makita. And also, after nyo Sun World, is pwedeng magpunta kayo ng Sunset Town, which is yung pinuntahan natin. Though ano siya, baba, taas level na ganyan. And I think, mag-enjoy kayo because of napakadami mga photo spots sa area. And kapag pupunta kayo dito sa Phuoc, make sure guys na nasa itinerary nyo yung Sunset Town plus yung Sun World. And also, dapat talagang ma-experience nyo yung pagsakay doon sa cable car para ma-feel nyo. So far, alam nyo, sa mga cable car na nasakyan natin, like parang yun yung nakakahukay ng kalamnan sa ilalim ng tiyan. Alam niyo, yung pag gaganunin kayo, ganun yung feeling niya talaga, like literally. And now, it's time for roll call! At
ngayon, magbabasa tayo ng mga latest na comments sa ating videos. And ang babasahin natin guys is yung sa video pa din dun sa food poisoning video because of yun din yung naka-upload pa eh. Hindi pa tayo nag-upload. Sabi ko, okay, mag-rest muna tayong ganyan. So now, let's go! Ngayon, magbasa tayo. So, ito po yung mga recently na ating, ating na-replyan. Actually, replyan ko na siya at nabasa ko na siya. Pero syempre, kailangan natin siyang sabihin here. Number 1, comment ni Funny Guzzle SK3MZ. Sabi niya, is wala po kayong insurance. Ang sagot ko po, meron po tayong 1-year travel insurance. Actually, with Travel Joy, nasaklok po natin nakuha. And, lagi ko sinasabi yan sa inyo before, wag kayong magta-travel ng walang travel insurance. Though kasi sa situation natin, pwede tayong mag-claim eh. If ever na gusto nating mag-claim. Kaya lang kasi 1,300 yung binayaran natin and parang ayoko muna maging hassle-hassle at some point. Kaya hindi na tayo nag-claim. And also, pwede naman din kung gusto. Kaya lang, okay na din sa akin yun guys. So if ever, kapag kayo po, kung gusto niyo po ng travel insurance, ilalagay ko po yung link sa description. And also, 1 year annual yung kinuha natin na may kasama siya if ever kung mag-visit kayo sa Shenzhen area, parang Europe, ganyan, and kung saan-saan pa man yan. Yun nga lang walang Philippines. Okay? And now, ito naman, next comment si kay C Troubles. You need to invest in travel insurance. Actually, yan. Ganun din ang sinagot ko. Meron po tayong travel insurance. Kung nanonood po kayo ng mga vlogs even before, ay yun po talaga. Opo, meron po tayo. Ito next. Recent nating na-replyan si JGu3213. Sabi niya, luxury hotel, medyo dim po talaga. Ganun din sa ibang luxury mall. Kasi, alam nyo, kinoment ko kasi dito sa Hotel de la Copole na parang medyo nadidiliman tayo sa kanya and also, parang mas gusto natin yung Sapa Horizon. Which is, guys, sa defense natin, nakapag-check-in na po tayo sa mga iba't iba na mga luxury hotels. Kung napanood nyo po yung mga previous vlogs natin, may mga experience na tayo dyan. It's just that, parang feeling ko, personally, tayo po yung tipo ng tao kapag ka sa hotel room. Gusto natin subukan syempre lahat ng hotels, pero syempre honest review lang yung mga ginagawa natin. Kapag ka honest review naman yung sinasabi natin. May mga nako-comment yung iba, pero honest review talaga eh. So, yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Na feeling ko ako, I'm type of traveler na I'm into more modern kind of hotel. Kahit dim pa yan or hindi. And also, medyo kung papipiliin ako, mas gusto ko yung lighter. Tulad ngayon, medyo madilim lang, medyo magulo lang kasi yung bed na. Pero tignan nyo, oh, nasa hotel tayo na dim ngayon. Gets nyo ba yun? So, parang ako, feeling ko, yung Hotel de la Copole, dim na nga siya, tapos hindi na siya modern. Though, in-expect ko na yun talaga. Kasi syempre, kapag ka naman magbubook kayo, alam nyo naman na kapag ka, sa mga picture pa lang ng pagbubook. Gusto ko lang talaga siya itry kasi siya yung 5-star hotel sa Sapa and at the same time, 5-star hotel siya na mura. Okay? Next is ang comment ay sabi ni Taya Jin. Wow, 21 days. Is that the max days a Filipino tourist can stay there without visa, Ivan? Ang sagot ko po dyan, yes po. Kung kayo po ay magpupunta sa Vietnam at gusto niyo ng visa-free, ganyan, 21 days po in total ang pwede nyo kasama na din yung pag-land nyo tapos yung pag-exit ha. So tayo yun ginawa natin. Actually, hindi talaga siya 21 days pero di ba nag-cancel nga tayo ng konting part sa India. So nadagdagan siya, naging 21 days in total. So stretch talaga. Like literally siya. And pwede nyo puntahan lahat ng lugar dyan sa Vietnam if ever. Okay? So, next na comment is sabi ni Metaphysics44. Ayan yung comment niya. Sabi niya ganun sa comment niya, palaging walang pera yung VP Bank. Alam nyo, yan po ang ating na-observe. Yung VP Bank, laging walang pera. Na-try nga natin sa Hanoi. Sa Hanoi, mahaba at papaubos na yung pera kasi yung isang mga counter nawawala na ng pera, ganyan. Sa Hoi An, wala ding pera. Sa Da Nang, out of service din. So, sa ibang bank na tayo nag-withdraw kahit may service charge. Kasi kung pipilitin natin na mag-VP bank tayo lagi, mas malaki pa yung magiging gastos natin sa pagpunta doon kaysa sa pag-withdraw na service charge ay wala. Gets nyo ba yon? So, yun po. And next naman ay ang comment ni Girly. Ang sabi sa comment ni Girly, ayan, basahin natin. Medyo mahaba-haba. Sabi niya, I can relate doon sa paghihinayang sa napuntahan as a former type A personality traveler. But you did really well on this vlog, Ivan. Thank you so much. So, ang sinasabi niyang ganun is all about tayo po kasi type A traveler tayo. Which is, pagka sinabing type A traveler, into itinerary ka talaga. Kasi tayo, nagpaplano tayo ahead of time, diba? So, gusto ko kapag ka-day 1 nakalagay dito, ito yung mga nakalagay, pupuntahan natin yan, hindi pwedeng hindi. Ganon. And next, meron tayong mga nakabook, which is nagkasakit tayo, hindi natin siya napuntahan. So, super parang feeling ko,
hindi natin siya napuntahan. Parang disappointed ako sa part na yun. Ganon ang type A, guys. So, sooner or later, kasi merong mga, pagka yung type A traveler ka, usually sa mga Gen Zs yan, sa medyo bata-bata ka pa. Pero ngayon kasi parang 27 years old na tayo. Bata pa siya, oo. Pero parang papunta na tayo dun sa ano, parang mas gusto na natin yung slow travel, parang mas gusto na natin yung medyo spontaneous ng slide. And alam nyo, sa mga pinagdaanan natin dito sa 55 days nating trip, sabi ko ganyan, next time, parang gusto ko nang i-grab yung slow travel. Like for example, pupunta tayo sa isang bansa. Parang gusto ko sa isang city, magstay tayo at least 5 days. Ganon. Kasi ngayon guys, 3 days yung mga iba eh. 1 full day lang, ganon siya kalala. Kaya pagod talagang level. So yun lang naman ang ating mga comments na babasahin. And abangan niyo pa po ang mga susunod nating roll call sa mga susunod na vlog. Dahil magbabasa tayo randomly ng mga comments. Okay? At least malalaman nyo din dito sa vlog yung mga sagot natin dyan. So if ever, mag-comment lang kayo dyan at mababasa ko yan if ever kung hindi ipapabasa sa atin ni YouTube. Again, thank you guys so much at abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Vietnam. Meron pa tayong episode sa Phuoc. Then lilipat na tayo sa Ho Chi Minh, which is yun yung ating last leg sa ating 55 days travel series dito sa Asia. Again, I've been Nicolas po. So, yun lang. Thanks!